Sobrang siyang high risk, volatile. You can make a lot of money but you can lose also a lot of money. Hi there mga kapatid, may nagtanong sa akin recently, safe ba mag-invest sa meme coin ni Donald Trump? Yan ang pag-uusapan natin. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinky Tan, your pambansang wealth coach. O, ito na. Ano ba yung deal sa meme coin, sa cryptocurrency ni President Trump? Joke ba to? Political statement? Or is this an investment opportunity? Ang gagawin po natin, we're going to do a deep dive na pag-usapan po natin para malaman po talaga natin ano ba ang do's and don'ts when it comes to investment in cryptocurrency. This content is for informational purposes only and is not intended to replace professional advice or guidance. For personalized advice suited to your specific needs, please consult a qualified professional. Use this information at your discretion. First, ang pag-usapan muna natin mga kapatid, ano ba yung tinatawag natin na meme coin? Sa cryptocurrency po, ito po ay isang term, virtual money to, inspired by jokes, trends sa internet. Unlike yung traditional na cryptocurrencies na mga matatag po na talagang sasabihin natin parang US dollar ang peg like Bitcoin, Ethereum, ang meme coin naman po ay gumawa lang sila ng parang monopoly money. Hindi talaga siya serious. Typically, ito ay parang fun project lang. Pero, dahil nga trending siya, parang hype siya, so marami talaga ang pumapasok. Just to give you a perspective, ano po yung mga meme coin na lumabas na talagang naging popular, katulad ng Dogecoin. Ang nagpauso nito si Elon Musk, yung Shiba Inu dog na meme. Tapos may lumabas pa mismo yung Shiba Inu. Ito ay dahil nga sa sobrang lumaki yung Dogecoin, kaya nga lumabas po to. So ito po ay lumalakas dahil nga sa hype. Yung mga celebrities, mga influencers, like for example, si Elon Musk nga, yan nga, pinag-usapan, nagtitweet siya, nagtitee siya, at talagang lumaki po yung following po nito. However, warning lang po, ang mga meme coin po, sobrang siyang high risk, volatile. You can make a lot of money, but you can lose also a lot of money. Kailangan po natin maunawaan ang karakteristik. At the same time, these are really community-driven coins, no? Depende kung gaano ka-strong ang mga following, at the same time, ang community. Right now, pag-usapan naman natin ang Trump meme coins. Ang sabi, di umano, ito po ay parang sinusuportahan at binigyan ng basbas ni President Donald Trump. Si Donald Trump, he's a personality, masyadong makaulay ang kanyang buhay, di ba, paano siya magsalita. Ginawa siyang meme coin at nag-trending po talaga siya. So in other words, to cut the long story short, ay grabe. Sobrang taas na po ng presyo. Makikita po nga natin sa article na ito sa BBC, Trump launches cryptocurrency with price rocketing. Grabe, o yun, no? This is formal news agency. Kaya nga kailangan po natin na maintindihan bakit mas sobrang sumisikat ang mga to. Again, this is a political statement kasi nga political figure siya. Parang pakita ng suporta ng kanyang followers. Parang sinasakyan lang, binibili rin, sinusuportahan. Pero syempre, pag maraming bumibili, yung supply, kaunti, tumataas ang presyo. And that's what's happening right now. And then nagkakaroon tayo yung tinatawag na meme power dahil nga sa mga viral tweets and posts. Lalo na syempre, as of this recording time, January 22, 2025, masuswore into office na po si President Trump. And then nagkakaroon po na tinatawag na FOMO mentality. Maraming mga nagbabaka sakali na, malay mo, kung sumikat to, baka kumita pa ako, yumaman. In other words, quick money. However, there are risks involved. Bago natin pag-usapan ng risk, syempre, babatiin muna natin si Dina Gascon, si Jewel Clear, at si Wolfman. Maraming salamat sa ating mga loyal followers. Ito lang po ang babala. Asawa po ni Babalo. Again, as I mentioned, this is not endorsement. This is not financial advice. This is for financial education purposes. Ito ay high volatile. Meme coins are super unpredictable. Maniwala kayo. Pwedeng kumita ng malaki na mabilis, grabe. Pwede ka rin malugi na mabilis, maubos ang perang ininvest mo. Pangalawa, in reality, ang mga meme coins, wala namang real value. Wala siyang tinatawag na utility. Ang ibig sabihin ng utility, walang practical use. Hindi mo siya magagamit as of the moment. Di ba isang bagay na hindi mo magagamit, nandyan lang, parang display, wala siya talagang halaga. Guys, ito lang po. Mag-ingat-ingat po tayo sa mga tinatawag na pump and dump schemes. Kasi may mga meme coins po, create talaga para manlin lang. Kung naman sinasabi itong meme coin na ito ay nandilin lang, no? Ibig ko lang sabihin, may mga iba na talagang ginagamit ang mga ganitong pagkakataon para kumita ng pera. Ang tinatawag din as from dump and pump, yung rug pull. Ang ibig sabihin po ng rug pull sa cryptocurrency, parang nakatayo ka sa carpet, di ba, sa rug, tapos hihilain ka. Pag hinila yan ng bigla, mahuhulog ka. At marami po talaga nasasaktan at nalulugi. Kaya mag-ingat-ingat po tayo. Kaya nga, para sa mga tao na gustong talagang pumasok sa cryptocurrency at maunawaan to, ito lang, number one,
fund. Then, personal advice naman to. Never invest in something that you do not understand, no matter how profitable it may be. Again, pag hindi mo naintindihan, huwag nyo pong papasukan. Pangalawa, in investment principle naman to. I'm not referring anymore to the meme coin. In any type of investment, always invest the amount of money you can afford to lose. Kunyari, gusto mo sumubok any type of investment, whether it's in stock market or let's say in cryptocurrency, invest ka lang ng pera na kahit na mawala, hindi masisira ang buhay mo. Huwag mo itotodo. Huwag mo ilalagay ang emergency fund mo. Huwag mo ilalagay ang retirement fund mo. Please do not do that. Number 3, mag-research ka. Check mo kung legitimate ba yung papasukan mo. Sino ba yung mga nagpapatakbo nito? Huwag ka lang makinig sa sinasabi ng tao at magpa-hype. And then if you want to invest talaga, focus on long-term investment. Diba? Like for example, blue chip stocks sa stock market, yung mga kumpanya na alam mo 20, 30, 50 years nandito pa. Or if naman sa cryptocurrency, yung talagang blue chip nila, talaga definitely Bitcoin, mga ganun. Diba? Yan yung talagang mga solid na. And then, not only that, kailangan tingnan po natin yung long term. Ano ba yung long term nito? For example, long term pag-usapan natin, lupa. Diba? Long term yan, tangible. At the same time, tumataas talaga ang presyo. And then kung gusto nyo talagang kumita, ika nga, mabilisan. Hindi mo na kailangan mag-invest pa sa mga ganito. Alam mo, mag-side hustle ka na lang. Gamitin mo na lang yung angking talino mo, yung strength mo, yung kaalaman mo ngayon, para kumita ka na agad. Ito lang ha, guys. Ang hirap iasa ang kinabukasan at ang kita sa iba. Mas maganda na ikaw na mismo ang gumagawa. Do you agree? Alam mo, in ending, okay ba mag-invest ito para sa akin? Mas okay na maging safe kaysa magsisi. Don't allow FOMO, the fear of missing out, or greed to get the best of you. What's your thought? Ikaw mismo, di ba? After hearing this information, again, this educational video, para sa iyo. Okay ba tong meme coin na ito? Hype ba to? O joke lang to? Again, di natin alam. Ako personally, naniniwala ako ang tunay na financial freedom saan nag-uumpisa? Financial literacy. Number 2, financial discipline. Number 3, financial responsibility. Mahirap umasa sa trend. So, share your thoughts and comments po. Let's have a healthy discussion. Let us know. Kung ikaw ay naniniwala, congratulations. Kung alam mo, congratulations. Para sa mga taong hindi, pag-aralan muna. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina, ang susi sa pagyaman.